So ayan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, siguro aware naman po tayo 'no, na si Kibuloy po ay nahuli na. Yun nga lang 'no, ang pinagkakalat ngayon ni Attorney Topacio, yung abogado ni Kibuloy mismo, at saka nung mga buwakan ng inang mga DDS na 'yan, na si Kibuloy daw po ay nahuli hindi sa loob ng KOJC compound. Kasi ang gusto nilang palabasin dito 'no, na i-discredit yung paniniwala, 'di ba, or yung pinaglalaban ng PNP na si Kibuloy po ay nagtatago sa tunnel ng KOJC compound. Okay. So para makuha natin yung point mga kababayan, ito yung mga post ng mga hayop ng mga DDS na 'to. Fake news talaga 'tong mga 'to 'no, wala talagang magawa 'tong mga 'to, eh, 'no. So sabi dito, 'yan, sabi ito ni Sas ni Bakla, 'di ba? "Good luck Filipino taxpayers sa pagbayad ng danyo sa KOJC at Jose Maria College." Okay mga kababayan, natandaan niyo, ngayon pong si Kibuloy po ay nahuli sa loob ng KOJC compound, pero pinapalabas ngayon ng, kampo ni Kibuloy ay hindi daw nahuli sa loob ng KOJC compound. So ako naniniwala ako, 'di ba, na hindi po babayaran ng gobyerno yung nasira sa Jose Maria College. Kasi in the first place kasi mga kababayan, kung pinasuko na nila si Kibuloy at si Kibuloy pala ay nandun lang pala sa loob ng, KOJC compound, 'di walang nasirang property. Gano'n lang 'yun, eh, para fair, 'di ba? Kasi kung hindi nila nahuli si Kibuloy sa loob mismo ng KOJC compound, siguro at naniniwala ako na dapat lang talaga bayaran ng gobyerno yung mga nasira sa loob ng compound. Pero, 'di ba, yung nangyari nga po, nahuli o sumuko si Kibuloy sa loob mismo ng KOJC compound. So, ibig sabihin nun, 'di ba, kasalanan ito ng mga miyembro ni Kibuloy. 'Di ba kasi kung pinasuko niyo nung una 'yan, edi sana wala nang nasirang property. So, anong babayaran ng gobyerno dito? Gano'n lang 'yan, So, sabi ngayon dito 'no, ang shinare niya dito is yung, post ni Mark Tolentino, abogado rin po ito ni Kibuloy 'no. So, it was confirmed na walang bunker sa KOJC compound. Si pastor galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAP. Oh, 'di ba? Tingnan ninyo kung gaano kasinungaling 'tong mga buhakan ng inang mga 'to 'no. So ngayon, mamaya papakita ko sa inyo mamaya yung mismong statement ng PNP, okey? So bukod dito 'no, nag-post din dito si Joey hindi naliligo, 'di ba? Alam mo si Joey 'no, baho-baho ng itsura 'no, mukha babaeng tao, baho-baho ng itsura. So sabi dito ni Joey, 'di ba, "Galing Kidapawan, North Cotabato." Hindi ko alam kung saan nila nakuha 'tong ano na 'to, itong balita na 'to 'no, nagtanga-tangahan lang talaga, eh, 'no. Galing sa Kidabawan, North Cotabato, si pastor kasama na ang isang isap tapos nag-travel passing through Old Airport adjacent sa hangar ng KOJC. Dinala na kaagad sa GHQ, General Headquarters 'no, Puting Ahas. Yan na naman tayo puting ahas na yan, eh. Alam niyo 'pag sinabing puting ahas, huwag po kayong maniwala do'n. 'Pag sinabing puting ahas, huwag kayong maniwala do'n kasi 'yun, gawa-gawa lang po nilang source 'yun. Kasi ako mismo, puwede akong magbanggit ng puting palaka, 'di ba, o sinto-sintong butike, 'di ba, yung source ko. So, parang gano'n lang din po yung sa kanila, puting ahas 'no. So, ito pa 'no, yung narrative pa ngayon ni Mark Lopez, 'di ba, siya po ay kusang sumuko sa ISAP, hindi po nahuli ng mga pulis, okey. So, ang point natin dito mga kababayan, hindi pa pala, meron pa pala, si ano pa pala, si Attorney Topacio pa pala 'no. Attorney Topacio naman nag-post din, sabi dito, "Topacio to Abalos, don't be epal, Kibuloy surrendered, not arrested." So kasi mga kababayan 'no, kung si Kibuloy po ay sumurrender do'n po sa loob ng KOJC compound, kasi wala na siyang choice, kailangan niya na talagang sumuko, 'di ba? Kasi lumalabas dito parang, 'di ba, pinapanangga niyang, pinapanangga, pinapalangga ba, hinaharang, ginagawa niyang human shield yung mga miyembro niyang tatanga-tanga 'no. So ngayon mga kababayan 'no, para mas malinaw, ito yung sabi ng PNP, okey? Ito nakuha ko 'to sa GMA News, sabi dito 'no, kinumpirma ng PNP na nasa loob ng KOJC compound sumuko at naaresto si Pastor Apollo Kibuloy kaninang 5:30 ng hapon. Sa isang building sa compound natunton ang pastor. Ayan, kasama niya rin daw dito ang kapwa niyang may kasong sina Crescente Canada at Sylvia Semanes. Kasama rin sa sumuko at naaresto ang mga assistant ni Pastor Apollo Kibuloy na si Ingrid Canada at si Jacqueline Roy. Kasi mga kababayan 'no, meron po kasing parte ng KOJC compound na hindi po pinapapasok yung pulis.
So ngayon ang nangyari dito 'no, binigyan ng ultimatum ng PNP na papasukin nila yung lugar na 'yan kung hindi susuko si Kibuloy. So yun, nagkaroon pala ng negotiation, so sumuko si Kibuloy. Sumuko si Kibuloy sa loob mismo ng KOJC compound. So para mas maganda, paanoorin na lang po natin yung video po ni pangalan nito ni spokesperson 'no, ni Jean Pajardo, spokesperson ng PNP. Sige. Hey. Go. 10:30. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna. Ito yung importante dito sige. Imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. So yan so malinaw mga kababayan. Hindi siya galing bundok. Hindi siya galing kung saan man. Hindi siya galing sa ano ba sabi kanina ni Joey hindi naliligo? Hindi siya galing sa Misamis ba 'yon? Teka lang Kidapawan, Cotabato. So hindi siya galing Cotabato, buwa ka ng ina ka Joey. Buwa ka ng ina ka talagang Joey ka, no? Sinungaling ka talaga, no? So hindi sila galing Cotabato, hindi siya galing bundok. Galing po JC compound po natin. Galing po siyang KOJC compound. Doon po siya sumuko. So ngayon kasi mga babayan, no? Ang point dito, no, kung sumuko si Kibuloy sa loob mismo ng KOJC compound, so ibig sabihin, doon lang siya nagtatago. Ganoon na naman ka-basic yan kasi kung galing pa siyang Cotabato, bakit sa KOJC pa siya pumunta? Tanga-tanga naman. Hindi nga, di ba? Nag-effort pa siya talaga, no? Na sige, susuko na ako. Punta ako kay JC Compound. Pwede namang puntahan niyo ako dito sa Cotabato. Kayo, gusto niyo ako, ulihin niyo ako dito sa Cotabato. Pwede namang ganun. Sinungaling talaga, no? Kasi mga kababayan, sumuko man yan o nahuli. Ang point dito kasi, wala na siyang choice. Kasi kaya siya sumuko kasi huhulihin na siya. At tandaan natin mga kababayan, no? Nahuli si Kibuloy dahil merong ultimatum na papasukan po nila yung isang building na hindi po pinapapasok ang mga pulis doon. So, ibig sabihin, nandun lang sa loob si Kibuloy. Alam ng mga miyembro na si Kibuloy po ay nandun lang sa loob ng KOJC compound. Kayo naman mga DDS ko, pinagagawa nyo naman tanga yung mga follower niyo. Tanga-tanga na nga. Ginagawa nyo pang tanga lalo Oh. Ma'am, sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Apo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun lamang Ano po yung po. susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po. So yung arrest warrant ni Kibuloy mga kababayan non-bailable yon. So kasi ito lang gusto kong sabihin dito, no. Kung yung kaso po ni Kibuloy ay bailable, susuko yan Kasi maraming pera yan 'Di ba? Ganun lang kadali yun
Ang problema ni Kibuloy, meron siyang kasong qualified human trafficking. So, non-bailable po yun. Ayun talaga yung iniiwasan ni Kibuloy. Yung mahuli siya sa arrest warrant na non-bailable. So, ngayon mga kababayan, nahuli na si Kibuloy, so hindi po siya makakalaya hanggat dinidinig po yung kaso. Ayun pang malinaw dito. Okay? Itong kaso po ito, yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso po. Ma'am, kanina ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong Alam niyo mga kababayan, no? Ito, no? Natakot si Kibuloy nung papasukin na po yung isang building na ayaw papasukin yung mga polis. So, ibig sabihin mga kababayan, ulitin ko lang, alam talaga ng mga miyembro ni Kibuloy na nandun talaga si Kibuloy sa loob ng building na yon. Okay. So, ngayon mga kababayan, ang sinasabi natin dito, anong meron sa building na yon kung bakit ayaw papasukin yung mga polis bukod na nandun si Kibuloy? So, ngayon mga kababayan, sumuko na si Kibuloy, so wala na pong karapatan yung polis na halongkatin po yung building na yon. Kasi posibleng mga kababayan, yung building na yon, posibleng ito yung mga allegedly na akusasyon kay Kibuloy, posibleng nandun yung mga baril. 'Di ba? Posibleng nandun yung mga ninakaw na pera ni Duterte sa building na yon. Posibleng nandun yung mga batang binolestya, allegedly. 'Di ba? Posibleng nandun talaga yung entrance ng bunker. Oh. So yun mga kababayan, yung sinasabing building na yan na pinagtataguan ni Kibuloy, may mga sikreto po yan. So syempre mga kababayan, ayaw po papasukin ng mga miyembro ni Kibuloy yung mga pulis na yan kasi mas mauungkat po kung ano yung katarantaduhan po ng religion po na yan. Di ba? So ngayon, kung sasabihin nyo ngayon na hindi, dapat pasukin ng pulis yan, dapat pasukin ng pulis yung building na yan. Well, mga kababayan, hindi na po sakop ng arrest warrant yon. Kailangan na nila dito ng search warrant. Kasi okay na sumuko na yung tao So wala na silang dahilan para pasukin pa yung building. Ganyan po yung sistema ng batas natin Pero kayo ba diyan sa Team Replay, naniniwala ba kayo na posibleng maraming tinatago si Kibuloy diyan sa building na yan? Kung saan nga po siya nagtatago din, di ba? So, yan, paki-comment lang, no? So, continue natin. At least itong proseso po na ito. Ma'am, saan in particular sila nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero po hindi bang po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Sa yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto po manilitin but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. But magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasuot sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na tapusin lang po na natin yung proseso po. What's Correct. important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan So ngayon so okay na. So malinaw na mga kababayan. Okay. So ngayon, ang gusto ko lang kasi ipunto dito sa content na to, no, na napakasinungaling po talaga ng mga DDS. 'Di ba? Kasi mga kababayan, no, dito natin makikita na itong mga DDS na to, no, wala na silang pakialam sa katotohanan. Basta ma-fulfill lang nila yung pagiging kulto nila
sa mga Duterte at dito kay Kibuloy. Wala silang pakialam kahit magsinungaling sila. Importante, makuha nila yung narrative kahit na kasinungalingan ito. Diba? So yun mga kababayan, no? So base po dyan sa statement po or press conference nga po na masasabi natin dito kay spokesperson Jean Fajardo, naniniwala ba kayo na si Kibuloy ay may tinatago dyan po sa building kung saan nga po siya pinoprotektahan ng mga miyembro niya? At mga kababayan, syempre, di ba, naniniwala ba kayo na alam din talaga ng mga miyembro ni Kibuloy kung saan siya nagtatago? So actually, dapat kasuhan pa ito ng obstruction of justice, pero mga kababayan, mukhang palulusutin na lang po ito. Ewan ko lang, kasi mukhang ganun eh. Mukhang palulusutin na lang po talaga itong mga miyembro po ni Kibuloy sa pagtago po nila sa kanilang pastor. Okay? So yan, sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you po. Bye-bye.